Hello, good evening to everybody. Tonight, I have a letter to read from one of my followers who want to know what's the meaning of his dream. I will read. Hello, Ate Roth. First and foremost, I would like to greet you a pleasant day and also to all of your followers. I wrote to you because last night I had a dream and seems bad. I don't want to give my own interpretation, so I wrote to you because I want to know what's the deep meaning of my dream. I dreamed that I would take a public transport, and when I climbed, it was full of passengers. The trip was far, so in my dream I fell asleep, and in my dream I slept soundly. I woke up because the noise of my fellow passenger was so loud. I was surprised, and when I looked at them, they had no heads. I shouted and shouted, and there I was awake. When I woke up, my chest was very nervous. I thought it was true. What does it mean, Ate Roth? I hope you pay attention to it because until now, I am still nervous. Thank you and more power to your channel. Just call me Jan. Hello, Jan. When I received your letter, I immediately acted because this dream of yours has a severe warning. You said you take a public transport, and when you enter, it is full of passengers, and you said the trip was far. The trip was far away, so you fell asleep. And while you are sleeping, you do not know how many hours have passed, and you just woke up because of the loud shouting of your fellow passengers, and you were shocked because you saw that they have no heads. This dream of yours is very bad. When I analyzed your dream, you will go somewhere far away, go home to the province, or maybe go on vacation. You did not pay attention. You did not say if you found yourself without a head too. If you also do not have a head, it means you will all die due to an accident. But if you do not say that you have no heads, that is a puzzle. You are alive or you are with them. My advice, if you have a plan to travel, you postpone it first. Do not continue because this dream of yours is already a warning to you. And the second, I can advise to you, Jan, what are you wearing in your sleep when you dream it, burn it all? I will repeat, everything you wear, burn it all, okay? I can advise everyone who says a person without a head or their shadow without a head, pay attention to avoid him from danger. In my experience, in my own experience, I will never forget what happened to my husband's nephew. He is studying alone. He is very kind to me. He has a brother who is a tricycle driver. He is the one who drives during the day, and at night, this brother of his who is studying to be a lawyer, striving for something to spend
on his studies. At around 5 p.m., we had dinner together. We were all just sitting on the floor because he was no table. Their life in the province was difficult, and I was just on vacation there. While we were eating, he ate quickly. Because he was in a hurry to drive a tricycle. When he stood up, I saw that he did not have a leg, not had a legs. I saw that he did not have a legs. I did not pay attention because I thought I was just squinting, and he felt squinting in Tagalog is naduling, squinting. After 3 hours, the 2 policemen arrived, said that he was dead. So he was stabbed 8 times. The motive did not hold up because what he earned and he was wearing not taken. It turns out that he was just mistaken because he looked like his twin, and his twin has an enemy excuse. So back to you, Jan. As I said, all what you are wearing in your sleep, when you dream it, burn it all. Okay? Burn it all. And please, if you have plan to go vacation or what is this? You go vacation, or maybe you go home to your own province. Please postpone it first. Okay? Thanks for sharing your dream, and always take care. God bless. Bye-bye. At ngayon, babasahin naman natin sa salitang Tagalog ang panaginip ni Jan. Ito ang kanyang liham. Hello, Ate Rot. First and foremost, I would like to greet you a pleasant day and also to all of your followers. Sumulat ako, Ate Rot, dahil last night nanaginip ako at parang pakiramdam ko ay parang hindi maganda. Ayaw kong magbigay ng sarili kong pagkahulugan. Kaya sumulat ako sa iyo para malaman ko kung ano talaga ang malalim na kahulugan nito. Nanaginip ako na nakasakay ako ng isang pampublikong sasakyan or pampasahirong sasakyan. Malayo ang biyahe, kaya sa panaginip ko, nakatulog ako. Siguro mga ilang oras ang biyahe dahil sa panaginip ko mahaba ang oras na tinulog ko. Nagising lang ako sa panaginip dahil napakaingay ng sigawan ng mga tao na kapwa ko pasahero. At pagtingin ko sa kanila, lahat sila ay walang mga ulo. Sobrang takot ko, kaya sigaw ako ng sigaw. At doon na ako nagising. Ano ibig sabihin nito, Ate Rot? Sana mabigyan mo ito ng pansin. Dahil hanggang ngayon, grabe pa ang kaba ng dibdib ko. At tawagin mo na lang ako sa pangalan na Jan. Jan, ang panaginip mo na ito ay matinding babala ito sa iyo. Kung may plano ka nga magbakasyon, ihinto mo muna o ipuspon mo muna.
Dahil ang panaginip mo na ito, matinding pahiwatig to sa iyo, dahil ang sabi mo na sumakay ka ng isang pampasayrong sasakyan or pampublikong sasakyan, at sa pag-akyat mo punong-puno ng pasahero. So, at sabi mo malayo ang inyong biyahe, dahil ang haba ng pagtulog mo at hindi mo na nalalaman kung ilang oras na ang pagtulog mo, at nagising ka lang ng nakarinig ka ng matinding sigawan, at sa nagising ka, pagtingin mo sa kanila ay wala silang mga ulo. Pero hindi mo rin sa panaginip mo ba yun, hindi mo nakita na wala ka ring ulo? Sana dinitalye mo sana yung panaginip mo, kasi kung wala ka ring ulo sa panaginip, lahat kayo ay, kung ang lahat ng pasahero na nakita mo doon sa tawag dito, kung ang lahat na pasahero na nakita mo doon sa loob ng sasakyan ay walang mga ulo, ibig sabihin lahat. So, kung hindi mo nakita ang sarili mo na walang ulo rin, ay yan ay palaisipan, baka sama ka sa kanila or buhay ka. Alam mo yun, nung sinusulat ko ang iyong panaginip, grabe ang panayaw ng balahibo ko. Takot ako. Ngayon na ako nakaramdam ng takot nung nirarap-drop ko itong yung sulat mo. Grabe yung takot ko, kasi tuwing gabi lang ako maka-time na mag-upload ng video or magbabasa ng sulat. Grabe parang nanlamig ang katawan ko. Parang may something. Parang bang may something na hindi ko maintindihan. Kaya nga, ang masasabi ko sa iyo na kung may plano ka nga magbakasyon, baka isama mo pa pamilya mo magbakasyon, or uuwi man sa probinsya, i-postpone mo muna. At yung masasabi ko sa iyo na kung ano ang sinuot mo doon sa panaginip mo, sunugin mo lahat yun. Sunugin mo kung ano man yung lahat ng suot mo. Sunugin mo lahat yun. Kasi parang sumpa yan eh. Pagka sinunog mo yung kung ano yung sinuot mo sa panaginip, para ba yung ang kamalasan doon masama doon sa kaya sabi ko sa iyo, ang lahat mo na sinuot nung napanaginipan mo yung panaginip mong ito, sunuga. Huwag kang manghinayang, sunuga. At kasi ako, may experience din ako. Nagbakasyon kami doon sa bandang Kabanatuan, sa Kabanatuan. Itong pamangkin ng asawa ko, may tricycle yan sila eh. Itang yung pamangkin niya, nag-aaral ito ng abogasiya. So kasi isa lang ang tricycle nila, pagmamayari nila, pero dalawa silang magkapatid na kambal yan sila eh. Dalawa sila yan magkakapatid na parang alternate sila kasi itong isa na nag-aaral ng pagkaabogasiya, binata ito, at yung kambal naman niya ay may asawa na.
So ang kambal niya sa ano sa araw nagda-drive, at pagdating naman ng mga alas 5 pa alas 6, siya na naman ang nagda-drive hanggang sa alas 12 para na may itustos siya sa kanyang pag-aaral. Napakabait tong bata na itong napakaano sa akin, sobrang bait niya sa akin. Sobrang bait niya talaga sa akin ng bata na yon. Tapos nagtatrabaho pa yan siya sa nagsa-sideline pa yan ng trabaho sa bakery, gawa ng tinapay dahil nga nag-aaral siya ng pagka-abogasiya kasi wala naman siyang tatay, tapos ang nanay niya matanda na matanda na, tapos hirap din sa buhay. So talagang nagsusumikap siya na makatapos. Nung habang kumakain kami sa mga alas 5 ng hapon, nakaupo lang kami lahat sa sahig na kawayan kasi probinsya, wala, medyo hindi naman masasabi na may kaya sila or pobre, basta makakain sila kasi may tricycle nga Nung kumakain na kami, ang bilis ng subo niya, so halos pang hindi nga kami nangalahati siya, tumayo na at kasi nagmamadali dahil ang tricycle nakaparada na na-turn over na ng kapatid niya. Nung pagtayo niya, parang pumitik, parang umano yung mata ko na nakita ko siya, wala siyang paa. Hindi ko rin pinansin dahil naduling lang ako. So, hindi ko pinansin. So, umalis siya at mag-drive. So, mga 3 oras lang ang nakalipas. May 2 pulis nga pumunta na patay siya. Nakita siya doon sa tricycle niya na patay sa 8 saksak. Siya. Pero yung bata na yun, walang kaaway. Sobrang bait. Hindi man lang nagiinom, hindi na nigarilyo. Itong kapatid niya, dahil may asawa na medyo yun ang may kaaway. Siguro na pagkamalalang siya kasi halos magkamukha sila Itong bata na ito nga namatay, medyo mataba lang kunti, pero halos talaga magkamukha sila dahil kambal nga So, pero paa yung nakita ko, hindi liig paa. Pero yun ang nangyari dahil hindi ko pinansin. Siguro kung pinansin ko kasi yun sabi ng mga eksperto sa pagka may nakita kayo na tulad dabi may naglalakad kayo sa kalsada, pag may napansin kayo na makita ninyong tao walang ulo, sampalin nyo daw o tapikin nyo sa balikat na pare, wala kang ulo, para nga malayo siya sa disgrasya. Kasi may mga tao talaga na parang may third eye ako hindi ko rin kasi parang ganyan din ako kasi hanggang dito nga sinusundan pa rin ako ng hindi ko alam kung yun ang basta kung minsan ang masasabi ko lang, may mga bagay na hindi nakikita ng iba pero nakikita ko. Baka sabihin nyo na baliw ako, hindi ako baliw. Maayos ang utak ko at wala kaming lahing baliw. Talaga yun lang masasabi kasi mula maliit pa ako, makakita na ako ng mga bagay na hindi makikita ng iba. At nung edad ako mga 15, hula-hula na ako. At ang lahat ng nahulaan ko bumabalik sa akin na nagkatotoo. At kasi hinintuan ko na kasi naanuhan ko na talaga nga ang isang tao talaga nga nanghula, ginagamit ng demonyo. Kasi lahat kung minsan nagsasabi ako na parang ginagamit na ang boses ko pero hindi ako nagsasalita. So,
ang lahat na kung anong sinasabi ko, nagkatotoo dahil demonyo na ang nagano eh. So ang demonyo, ginagamit ka para issue sa mga tao na nag-i-excess sila. Nga andyan sila. So kaya ang hula-hula na yun hinintuan ko na hanggang nagtatrabaho ako noon sa Imus Cavite. Sample maker ako doon sa tagawaan ng bra. Pati lahat halos buong libo-libo na sumasakit na yung ulo ko sa hula-hula kasi hindi naman ako nagpapabayad eh. Hindi ako nagpapabayad at lahat ng hinulaan ko sabi sa akin bumabalik, tinukot bakit ganoon para kang bakit na anuhan mo, hinintuan ko na dahil naanuhan ko na sa sarili ko na ginagamit ako ng demonyo. Kasi ang demonyo ginagamit nila ang tao para ipakita na umi-excess, sila. Kaya hindi maganda kaya kahit nga sa dream analysis na ito nag-uupos ang pamilya ko eh kasi ayaw nila ng ganito eh. Pero dream analysis lang naman to eh. hindi naman to hula. So yun lang ang masasabi ko sa iyo, John. Kung yun na ulit-ulitin ko sa iyo na kung anong sinuot mo nung napanaginipan mo ito, sunugin mo lahat. At sa pagsunog mo, sabay wish ka na sumama kung ano man ang mga masasamang doon, sumama ka na sa pagkasunog. At kung may plano ka, sabi ko sa iyo, kung may plano ka nga lumayo o magbakasyon, puspon mo na. Okay? Maraming salamat sa pag-share mo na ngayong panaginip. Ako'y magpapaalam na. At sa lahat na gustong magtanong ng kahulugan ng inyong panaginip, sumulat lang kayo doon sa aking messenger na Ruth Turio Mortellero. At babasahin natin dito sa ating channel. Kung hindi man, sa comment section sa ibaba, pwede rin niyo doon i-comment at babasahin natin dito. At paki-subscribe naman ng aking channel para para maganda, okay? Maraming salamat. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.